Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" "Sino ako?" tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, wag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Kayo po ba ay mayroong mga circle of friends? O kayo ba ay mayroong mga partner? Pag sinabing partner, yung asawa mo, pamilya mo, meron ba kayong nakakasama? Ha? Sa mga organization, sa mga ministries, kahit sa department, di ba? Sa inyong mga pinagtatrabahuhan, yan. Kung nasaan man ngayon, kamusta ba? Yung pakiramdam niyo ba? Kayo ay nagmamature? Kayo ay mas nade-develop yung inyong potentials? O pakiramdam niyo, bakit ganon? Parang hanggang dito na lang ako. Di ba may ganong feeling? Yung, halimbawa, lalo na sa inyo, halimbawa, mga professional naman kayo, mga nakagraduate kayo, nakapag-aral kayo, pero bakit parang hindi kayo makausad? Yung napigilan kayo na
ito lang yung ginagawa ninyo ngayon. Naunawaan niyo ba yung pakiramdam na alam mong kaya mong gawin yun, pero may pumigil sa'yo eh. Yung bang ibubuka mo pa lang yung pakpak mo, pinigilan ka na. Yan. Kaya tingnan natin, no? Maganda kasi yung aral na binibigay sa atin sa kwento ngayon, no? Kung saan itong mga alagad at si Jesus, pumasok ito sa isang relasyon. Di ba? Yung Panginoon sa alagad, yung alagad sa kanyang Panginoon, at sinabi ni Kristo, hindi na kayo mga alipin. Tinuturing ko kayong mga kaibigan. Di ba? Mga kaibigan na ang turing sa kanya. At nung tinawag ni Jesus itong mga alagad na ito, lalo na nung tagpo na nandoon si Pedro, o Pedro, mula ngayon, hindi ka na mangingisda. Magiging mamamalakaya ka ng mga tao. Yung dating ang tingin sa sarili ay mangingisda lang, pero nakita ni Jesus na malaki ang potentials ng mga mangingisdang ito para sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Nakukuha pa ba? Di ba? Yun lang tingin sa kanila eh. Maging ang tingin nila sa sarili, yun lang eh. Mangingisda lang ako. Hanggang dito lang sa dagat. Pero dahil pumasok sila at tinanggap nila si Kristo at tinayaan nilang gabayan sila ni Kristo, kaya nakarating sa iba't ibang lugar. Yung dating limited lang na hanggang dito lang sila, pero dahil kay Kristo, nakarating sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang bayan, at nakilala sila. Nakukuha pa ba? Okay. Ngayon, sabi dito, sino ako ayon sa inyo? Ayon sa mga tao, ito ang sabi, kayo, sino ako para sa inyo? At ipinahayag naman ni Pedro, kasama ng mga alagad, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Wow! Okay na, no? At sinabi pa ni Kristo, nagpatuloy siya, ito ang dapat kong pagdaanan. Ito ang dapat kong maranasan. Nakakasunod ba? Ito ang dapat kong pagdaanan para matapos niya ang misyon niya. Okay pa tayo? Misyon. Kailangan makarating sa Jerusalem. Bago dumating sa Jerusalem, maghihirap, aakusahan, ire-reject, pahihirapan, ipapapatay, ngunit muling mabubuhay. Nakukuha ba? Okay. Ngayon, ito si Pedro, nagmamabida. Tandaan nyo ha, si Pedro ay binigyan ng kapangyarihan ni Kristo. Nakukuha ba? May kapangyarihan, kaya nga sabi, ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ano man ang ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Binigay ang susi. Itinatag ang simbahan. Tapos ito na ngayon. Ngayon si Pedro, hahadlangan si Kristo para makarating sa Jerusalem. Mas mataas pa siya sa konstitusyon. Ano ba? Uunahan niya kasi feeling niya, gusto niyang protektahan si Kristo. Hindi dapat maghirap, hindi dapat maranasan nito, huwag nawang ipahinto. Paano makakarating si Kristo? Paano niya matatapos ang misyon niya? Paano maipapakita yung pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa tao, sa gagawin ni Kristo, kung itong taong ito ang magiging hadlang? Nakukuha ba? Ganyan ang nagiging problema ng mga taong pumapasok sa isang relasyon, nakakalimot na dahil binigyan kita ng kakayanan, binigyan kita ng kapangyarihan sa buhay ko, pero ang problema, kinokontrol mo na ako. At gusto mo, ikaw ang masunod, hindi ang plano ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, lumahis ka, Satanas.
Kasi alam nyo, kapag pumasok sa utak natin, yung kapangyarihan na mayroon tayo, minsan inaabuso natin ito at kinukontrol natin ang iba sa paligid natin dahil ako ang makapangyarihan. Inakala ni Pedro, kaya niyang pigilan si Jesus. Di ba ganyan na nangyayari sa atin? Hindi porket mag-asawa na kayo, pipigilan ninyo. Kasi natatakot kang magkasala siya, magkamali siya, kaya wag na, diyan ka na lang. Marami sa mga babae, yung masyadong nasuppress, yung feeling, yung pakiramdam nila, kasi alam mo, hindi lang pagluluto ang kayang gawin yan. Hindi lang paglalaba ang kayang gawin yan. Marunong din yan sa business. May career din yan. Pero pinigilan, ibuka ang pakpak para malumabas yung full potential ng bawat isa. Babae man o lalaki. Basta nagkaroon ng yung controlling, alam niyo yung ugaling pangungontrol, may sa demonyo yan. Hayaan mo, di ba? Dapat kasi tinutulungan. Kung magkamali, samahan mo, tulungan mo. Kaya lang kadalasan, pag nagkamali, ay hiwalay na tayo. Kasi ayaw mo nun. Pero paano niya malalaman? Diba? Ay marami tayong natututunan sa ating pagkakamali. Kaya nga, itong mga alagad, kahit magkamali sila, andyan pa rin si Kristo sa kanila. Kasi naniniwala si Kristo na anumang pagkakamali na magawa nila, may malaking, mabuting idudulot sa misyon na gagawin nila pagdating ng tamang panahon. At natutunan na yan ng mga alagad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, okay lang magkamali. Ano yung kagustuhan kasi natin, di ba? Ay, hindi ka dapat nagkakamali. Di ba may ganun? Hindi ka dapat nagkakamali. Pag nagkamali ka, hiwalay na tayo. Tapos na tayo. Iniiwanan na natin agad. Pero si Kristo, kahit kailan, hindi siya nang iwan. At tutulungan pa rin niya na maipalabas yung mabuti sa kanya, yung full potential ng isang tao para sa ikadarakilang higit ng ating Panginoon. Kaya, kung sakali, medyo nasakal ka, di ba may mga ganun, sa mahabang panahon, nasakal ka, tapos kala mo hanggang dito ka lang, kaya mo pala hanggang doon sa pinto, makakahinga ka rin. Pero basta ang mahalaga, hayaan natin ang Diyos na samahan tayo sa ating pong mismong paglalakbay hanggang marating natin ang katapusan ng ating misyon. Amen?